So ganyan yan mga katits. Huwag kayong babase lagi na kapag isang taas lamang ay doon agad. So meron pa po yung hinihilang iba, may aura ng gold dito, ilang di pa lang may aura pa ng gold, ilang di pa meron pa rin aura ng gold. Pag itinaas mo po locator natin, pakikiramdaman mo. Dito po yung kagandahan na kapag meron kang aurometer, malalaman mo kung ano po yung aura. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan, mga katits. Ito na po yung pagkakataon sa lahat po ng ating mga kababayan sa mansulok ng mundo. Kapag meron kang 2 pirasong singilatina at isang aurometer, ay okay na po yan kahit hindi ka na po kumuha ng ibang gamit. So mga kababayan, mga katits, samantalahin nyo na po yung pagkakataon na muli ko po ibinibigay itong 2 piraso na long range locator singilatina ay talagang. At muli po itong ating aurometer, isa po yan sa asawa ng ating 2 pirasong singilatina na isa rin po ito sa napakahalaga. Hindi pwedeng wala ito, talagang mahalaga, o kaya po yung isang Japanese one na magiging kaasawa po ng ating locator. So mga kababayan, mga katits, nyo mali pa rin po nyo akong samahan sa papabahagi pa rin po demo na pinusuan po ng ating katits mula po sa probinsya ng Albay. Ito po yung kanya pinusuan, isang pares na long range locator at isang aurometer. So mga kababayan, mga katits, muli ko pa rin pong ibinabahagi na kapag 2 pirasong single antenna yung pinusuan ay marami na po itong dala. Magagawa na po niya yung paghanap ng entrance tunnel, exit, saradong tunnel, at maging sa mga sucker deposit. So yan po yung pagkakaiba na kapag 2 pirasong single antenna yung pinusuan, hindi mo nakakailanganin yung Japanese one. Ang kakailanganin mo na lang dito yung aurometer. So lahat magagawa po ng ating 2 pirasong single antenna. So yun yung kagandahan. At ito pa rin mga katis, kung ano pa rin po yung ibabala, so yun po yung kanya lulukit. At yung pagbabala ka katits, hindi naman kailangan natin yung sobrang bigat. O kahit yan 0.5 grams o 1 grams, basta pasok po sa 14 carats, 18, 21 at 24 carats. Basta po yun ay gold at yun po yung ating babala. Huwag lang po yung 10 carats mga katits. Muli pa rin po ang ating long range locator. Kapag 2 piraso, isa lang ang yung babalahan kapag sabay mo po silang ginamit. Dito pa rin, gold 24 carats. Nasa kung gagamitin bala sa atin pong locator. So ito po sa paghila po natin ng antenna mga kababayan. Huwag nyo pong hihilahin ng diretsyo ng isang mahaba. Kailangan, utete lang po yan. At hindi po binibigay yung paghila niya. So para hindi po yan masira. So yan, yung kagandahan mga katis, mga kababayan. Ang ating 2 pirasong singilatina, kapag ginamit mo at marunong ka na, segundo lamang, mapapagano mo po ang ating 2 pirasong singilatina. So hindi na po yun mahirap. At yun pong aking binabahagi, laging pag-aralan nyo lang mga katis, pagpraktisan nyo kung paano po ginagamit ito pong ating 2 pirasong singilatina, maging sa Japanese one, aurometer at tripod antenna, ganun din po sa improvised back. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, ang kahalagahan po ng pagpahid ng dulo ng antena sa lupa ay isa sa napakalaking maitutulong, lalo na po kapag iba yung area na ating pinupuntahan. Yan yung kagandahan. At mabilis niya makakabisado. Lalo na po kapag medyo mababang lugar o mataas na lugar ay walang pinipili itong ating locator. Huwag lamang na ikaw ay maglulukit na nakasakay ka po sa bangka o nasa ibabaw ka ng tubig. Nakasakay sa bangka, hindi po pwede yun. Kailangan permis lagi na ang ating paa ay laging malapit sa lupa. Tayo po yung magiging ground, tayo po yung kukunikta papunta po doon sa ating target. So mga kababayan, mga katits, ito pa rin po yung aking ilulukit. Ito po yung bracelet na 18 carats gold. So yan po mga kababayan, yun yung pagkakaiba na kapag 2 pirasong singilatina, talagang napakarami niya po dala. Sa pagtaas pa rin po natin mga kababayan, sikapin niyo po na lagi practice. Pagtaas po natin, practice ang practice. At tamang taas po yan.
Tamang taas lagi po yan. At ito po ay hindi sobrang lapit sa dibdib. Kawang po yan. So tamang taas lagi. At kapag kasinanay mo po yung sarili, so kailangan pag itinaas mo po yan, kailangan mong punduhan niya sa iba taas. Pag pinunduhan mo po yan, so ibig sabihin mga katids, hihintayin mo kung saan hihilahin po ng aura ng gold. So yun po yung ating gagawin sa paggamit po natin ng 2 pirasong single antenna. So ganyan pa rin mga katids, kailangan sa pagpag-aral po ng ating locator, kumuha kayo ng kalahating kilong bato. Lalo na kapag may gamit ka ng locator, kalahating kilong bato o kaya kung kaya mo 1 kilo, practice lang lagi para ka nagbabarbell. So kapag kinapitan mo na po yung locator natin, hindi po yun mabigat para sa iyo. Malalaman mo yung tamang taas. Pabarbell ka lang mga katids, yung tamang taas lagi. Yan po yung aking ginagawa. Hanggang doon sakto lang lagi po yan doon sa tamang taas. So mga babae, ito pa rin. Sa paggamit pa rin po natin ng locator, focus ang kaisipan, hindi po naglalayag. At pag itinaas po yan mga kababayan, taas po ng ating 2 pirasong single antenna, dapat sabay po siya. Yan. Yan na po yan. Hintay lang po natin yung pangalawa. Pangatlo, doon na po bibilis siya. Kumbaga, magiging kabisado na po niya yung kanyang nilulukit kung nasan po yung area. So ganyan niya mga katids. Huwag kayong babase lagi na kapag isang taas lamang ay doon agad. So meron pa po yung hinihilang iba na meron po lumalabas dyan. May aura ng gold dito. Ilang di pala may aura pa ng gold. Ilang di pa meron pa rin aura ng gold. So kailangan pag itinaas mo po locator natin, pakikiramdaman mo yung hila. Hindi lang basta tinataas natin yung locator. Pag itinaas pa po yan, pakikiramdaman natin. Kung hihilahin dito, may hila doon. So ganyan, kailangan mapanuri po tayo, mapagmatsyag. At dinadama natin kapag ipinisil na natin, hinawakan na natin ang locator. So mararamdaman na po natin dyan kung mayroong humihila sa malayo, kung mayroong humihila sa malayo, o mayroong sa malapit. At malalaman natin doon kung ilan talaga ang deposito. Ito pa rin. Yan. Ito yung kagandahan mga katids. Yan. Talaga siya mapupros. At kahit dito ka magsimula, kapag 2 pirasong single antenna, lalo kapag bago ka, malalaman mo na agad na sadya po talaga magpupros yan. So yan yung pagka sa mga bago, pwede nyo po itong gawin. Yan, automatic po yan. Talagang siya ay magpupros. So ganyan po yung pagkakaiba na kapag 2 pirasong single antenna. So kapag nag-aalinlangan ka sa pagturo, pag itinuro po ng gaya natin 2 pirasong single antenna, yan, nag-aalinlangan ka kung nasan doon. Pag nilakaran mo po yan, yan, automatic na yan po ay kusa magpupros agad. So yung pagkakaiba po yan, yan po yung kagandahan. So ito pa rin mga kababayan, mga katids, ang kagandahan po kapag 2 pirasong single antenna ay kung wala kang magnetic wire, pwede mo estimate siya ng manual na pamamaraan. So kaya lang doon mga katids, magtatimes tayo doon kapag manual na pamamaraan. So yun yung kagandahan pa rin. 2 single antenna, maganda po yan. At yan po yung pwede kong mai-recommenda, lalo na kapag ikaw ay bago pa lamang napapasok. Sabihin, maganda na po yung 2 pirasong single antenna. At ito pa rin mga katids, mga babayan, ang atin pong aura meter ay bala-bala pa rin yan. At pwede mo pong yung bala ng ating single antenna ay pwede mo rin ibala dito sa aura meter. Yun po yung kagandahan. At makakasigurado ka na kung ano po yung bala, ano yung hawak mo, lalo na itong sarili mo yan, alam mong tunay na gold, yan yung ibabala mo, makakasigurado ka na yun talaga yung ilulukit po ng ating locator o maging sa aura meter, dahil tunay na gold po yan. Ito pa rin mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin ng aura meter. So yan po ay pagka tinatapatan niya po yung kanyang nalulukit, so ganyan po yan ang pag-bounce po ng ating aura meter. Ang aura meter po ay isa sa napakahalaga. Yan. So ito po ay magagamit natin. Pwede po yung pagayan. Ang ating pong pwede po yung pang-estimate na lalim. Ito pong ating aura meter. So ganyan yan. At pwede rin po dito nakahiga. Ganyan po yan. At pwede rin po papaganyan paggamit yan. Pagka tapatan po natin yan. Yan. Counterclockwise po yan. So kapag kapatindi po yan, ang ating pong aura meter ay nagka-counterclockwise din. Pag lalo na kapag natapatan po natin yung aura ng gold. So ito po yung kagandahan na kapag mayroon kang aura meter ay talagang
malalaman mo kung ano po yung aura na lumalabas po, lalo na po kapag tinapatan po natin ang tamang deteksyon. So mga kababayan, mga katids, naway makatulong po yung simpleng video kong ito para sa inyo, na kung kayo man ay maglulukit at natagpuan nyo po yung aura ng gold. Ito po yung aura ng gold, mga kababayan. Nagamit na po natin ang aura meter. So mula po dito sa tapat na ito ay lumayo ka, alam mo na po yan, aura gold, lumayo ka ng 5 meters, i-detect mo po yung simento ng hapon, alkitram, bomba at poison. Yan po yung magkakasama. Pag nagsimula ka doon sa west, dito yung detection, punta ka ng east. Yan, kung dito man magbaling, dito, so saan mo makikita po yung detection ng simento, alkitram, bomba at poison, doon ka magkukay. So mga kababayan, mga katits, muli po, maraming salamat sa patuloy po na nanonood po ng aking mga in-upload na video. Ito po yung pinusuan, mga atin pong katits mula po sa Albay. Ito po yung long range locator, single antenna, bala-bala, at isa naman pong aerometer. So mga kababayan, pagkakataon nyo na po ito, magpapasko, magbabagong taon, meron po akong promo para sa inyo. Ito po ay parang materialis lang ang binayaran nyo sa akin. So lahat po yan, mga kababayan, mga katits, bilang pag-giveaway, bilang pa-promo, pagkakataon nyo na ito, may natitira pang konti. So mga kababayan, maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Dalangin ko mga kababayan na maging matagumpay po kayo sa lahat po ng inyong hinahangal. Maraming salamat at samahan lang po ng dasal at tiwala.